Sa management ng ABS-CBN, maraming salamat. Ang tatag nyo, grabe kayo. Grabe yung lakas ng management. Maraming salamat for making us feel so loved, so special, and so precious. I believe this family is so precious. Kamusta, Thirdies? Ako, ang daming nagme-message sa akin ito ngayon, ha? Yung it's showtime, nasuspend na, sinuspend na sila ng MTRCB. Ito ngayon yung tanong, pag nasuspend ang isang palabas, anong mangyayari? Papalitan ba sila ng ibang palabas? Kukuha ba ng mga bagong artista? Alam nyo ba na noon, nasuspend na rin yung It's Showtime? Hindi lang yung It's Showtime, ha? Pati yung mga dating palabas, hindi ko alam if naaabutan nyo yung Magandang Tanghali Bayan. May mga suspensions na rin naganap sa MTRCB. Pero bago natin puntahan yan, react muna tayo sa mga memes natin ngayon. Also, mag-like, subscribe, and notification bell kayo. May 1,000 Gcash giveaway tayo. Malapit na tayo magpag-giveaway ng phone, kaya abang lang kayo dyan at sagutin nyo yung question of the day natin. After din ng video na to, punta na kayo sa aking Claro is Dead na gaming page sa Facebook. Lagi ako nagla-live ng mga horror doon. Anyways, umpisahan na natin yung mga re-reactan natin today. Masakit yung ulo mo? Hala, baka bobo ka! Nakakagulat yan minsan pag bumibisita nga ako sa TikTok. Hala, masakit ba yung ulo mo? Parang lagi kang kakabahan talaga. Aatakihin talaga yung anxiety mo. Hala, may mga ganun pati. Eh, nakita pa ako ganito. Nakakaloka talaga. Dami ko nang iniisip. Dumagdag ka. Bakit naman ginakumpara si Catherine kay Dorote? Tantanan niyo si Catherine! Ang ganda-ganda ni Catherine! Excited na nga ako dun sa A Very Bad Girl niya. Pati Elena 1944. Nagmumura na siya doon. Ano kayo? Bakit naman pinagtitripan si Catherine? Tantanan niyo si Catherine Bernardo! Pero yung ano nila, no, takpan natin yung ulo, yung mata, tsaka yung ilong. Parehas yung ganun ng lips nila. Yung ganon, medyo nakasad ng very slight. Meron ba? Nakakaloka. Tantanan niyo si Catherine. Ganda ng live action ng One Piece. Inedit lang. Bakit? Tantanan niyo si Catherine! Leave Catherine alone! Charing. Tantanan niyo si Catherine. Halab na lab ko yan silang dalawa ni Daniel Padilla. Huwag yung inaawa yan! Sabi dito, what if meron na siyang iba? Wag. Ibabangga ko to. Bakit naman humuhugot kasi yung sasakyan, te? Bakit naman may paghugot? Pati sasakyan humuhugot. Lahat na lang. Everything is hugot nowadays. O ano to? Bakit ganon? Bakit naman ganon, te? Ang lang, hindi mo alam kung dudulas ka ba o ano eh. Ulitin nga natin. Nag-drop lang din sa slide, te. Ano ba naman yan? O, sabi dito. Ano to? Lagi ko nakikita to. Paano nagnakaw ba to sa minis, oh? Anong kwento dito at anong ninakaw? Hindi ko kasi makita yung backstory nito eh. Alam nyo, ako rin lagi akong nagaganito. Yung, alam mo yung may mga sensor na tumutunog kahit wala ka namang ninakaw. Kaka parang titingin lahat ng mga tao sa'yo. Na-experience yun na ba yung gano'n? Naganyan ako sa Nike sa ano eh, sa SM North ata. Hindi ko maalala. Bumibili ako sapatos. Tapos wala akong binili dun sa shop na yun. Tapos tumunog. Nakakahiya. Tumitingin yung mga girl lahat sa akin ng gano'n. Sabi, nostalgic feeling. Ay, may ganyan din kami. Yung mga lalagyan, tapos may mga stuff toy na naka-plastic. Mga plastic pa. Tapos mayaman ka pa pag ano tayo, maingay yung ano mo, yung player mo, yung stereo nyo. Tapos makulay, ganon. Nakakamiss din, ganyan. Tapos sa harap kami nagpe-PlayStation. Kakapatid. Nakakamiss. Nostalgic feelings nga, in fairness naman. O, eto. Ayan na, nasa Vice Ganda na tayo. Nasa It's Showtime na tayo, pero hindi pa ito yon. Sabi ni Argus, may Vice. Bakit pala may ice cream sa mundo? Eh kung uubuhin lang tayo. Sabi ni Vice, alam mo anak, ang dami ko nang hinihingi.
Pero alam mo yung mga bata talaga, no? If may mga bulinggit kayo sa bahay ninyo, matanong talaga. Syempre, dapat sasagutin mo rin ng maayos. Pero minsan kasi nakakapagod nakaka-pressure ba sa utak na may tanong talaga, miski ikaw hindi mo na rin alam yung isasagot mo. Pero masaya magkaroon ng bulinggit sa bahay. Sarap-sarap. Nakakatanggal ng pagod. O, eto na. Punta na tayo sa It's Showtime ngayon. Eto kasi yung nakita ko, sabi dito. MTRCB suspends It's Showtime for airing 12 days. Meron naman silang statement dito. Sabi ng It's Showtime, na-receive na raw nila yung 12 days na finality ng decision sa suspension. Magsasubmit daw sila ng motion for reconsideration. Hindi ko alam kung hindi na sila umi-ere ngayon. Pasensya na po, hindi kasi ako nakakanood ng TV rin. Alam nyo ba na hindi ito yung first time na nasuspend yung It's Showtime? Para sa mga hindi nakakaalam or mga medyo bagets pa, matagal na rin kasing It's Showtime, di ba? Noon, napag-usapan namin to kagabi din si Osang, si Rosana Roses, pakita natin dito. Nasuspend din sila dahil kung hindi ako nagkakamali, parang sinabi ni Rosana Roses na parang ang bobo ng mga teachers bobo. Parang ganun yung sinabi niya. Play na lang natin yung video. Sino nga yung tatay ni Rizal? Yan, sino tatay ni Rizal, Ray? Francisco Mercado. Ang nanay niya? Francisca. Ne, Chodora Alonso. Eh bakit naging Jose Protasio Rizal? Sagutin mo nga. Patay. Murahin mo yung teacher mo Ako, minura ko teacher ko nung hindi niya sinagot sa akin yan. Oo, walang yan yung mga teacher na yan. Hindi sinasabi yung totoo sa akin Ikaw, taga-roon ka, hindi mo alam. Kayong mga kabataan, huwag kayong makukontento sa itinuturo ng libro at ng teacher. Magtatanong po kayo, hindi masama iyon. Oo, dahil ang mga teacher, they were just repeaters. Tinuturo nila kung anong naturo sa kanila. Hindi na nila itinuturo kung anong gustong malaman ng mga bata. Yan, isang trivia para sa iyo. Hanapin mo, i-Wikipedia mo, malalaman mo kung bakit. Tapos dahil doon, ayan, sabi dito, pinalitan lang nila yung title ng Magpasikat. Doon nag-umpisa yung Magpasikat Yun na yung naging talent show format ng It's Showtime every year kung hindi ako nagkakamali, diba? Dahil dyan, na-suspend sila ng 60 days. 60 days naman to, medyo mas mabigat itong kay Rosana Roses kasi yung mga teachers natin tong. So, later on, bumalik din naman. Ngayon feeling ko ganun din naman yung mangyayari. Feeling ko ibabalik nila yung Magpasikat dito sa Yan ang hula ko. I don't think everything's final pa sa ngayon kasi may reconsideration keme pa silang pinapagawa. Pero ito na ngayon. Ito yung mas matinding usapan ngayon dito. Basahin natin to. Miski si Suset Doctolero ng GMA nagsalita na siya. Sabi niya, bilang mema ako, sa mundo raw ng show business, competition fuels progress. Importante ito sa usapan natin mamaya. Marami kasing nasasabi na politically fueled ito pagkakasuspend ng It's Showtime. Instead of resorting to extreme measures that could be perceived as undermining the rival show, at yun kasi talaga yung iniisip ng marami ngayon, ginagamit, lalo pat si Lala Soto, yung nakaupo dyan sa MTRCB, sabi niya, I hope MTRCB aspires to promote fairness and healthy competition in the world of television. This is the only way to ensure our industry's growth. Bilang isang deputy daw ng MTRCB, ina-advocate niya na i-review yung penalty nung It's Showtime. At sinabi niya pa na ginamit niya yung salita na delikadeza. Tama ba ako if I use the term conflict of interest? Dahil kamag-anak nila yung sa diba? Sa EAT. Ngayon, hindi ako nagkukos ng away dito, Sana wag tayo mag-away. But I want to ask everyone if you think na ganun nga talaga yung nangyayari. Do you think this is politically fueled? May kinalaman ba yung pag-aagawan sa ere dito sa pangyayaring to? Marami ngayon yung nagsasabi nung kagaya nito, shame on MTRCB as oust Lala Soto, biased ka. Yung show ni Joey, di mo sinususpend dahil sa sexual innuendo. Isa rin yan sa mga lumalabas, di ba? Pagmumura ni Wally Bayola, yung mga paghahalik sa leeg. Ayan yung kine-question nila. Bakit itong mga bagay na to? Bakit parang bulag-bulagan lang daw? Sila yun ako'y nagbabasa lang dito. Siguro, i-comment nyo na lang din sa ilalim what you think about this. Pero tignan natin yung komento rin ng mga tao Dapat ang namumuno sa MTRCB hindi connected sa artista. Tama yun. Yung word na delikadeza, tama talaga yun sa totoo lang. Kasi hindi mabibuild yung trust sa MTRCB if may mga ganitong mga conflict talaga. I agree with this. This is too much for those. Eto pa,
working behind the cameras. Bayad din ba sila kapag may suspension ang show or wala? Nakakaawa kung sakaling wala. Tiyak na wala daw ang mga, kasi per day daw yung workers at staff. Yun din, may mga nagsasuggest na bakit hindi, kung si Vice at si Ayon lang naman yung concerned, bakit hindi lang daw sila yung isuspend? Maraming hindi kikita ng pera eh. Yun yung isa sa mga tanong. Tignan natin kung masasagot sa mga susunod na araw. As of now, no, hindi ko masabi kung ano yung mangyayari sa It's Showtime kasi wala pa naman talagang pinapakita. So mag-abang lang din tayo ng mga susunod na pangyayari. Pero if naaalala nyo, no, nakwento ko rin kanina, MTV, Magandang Tanghali Bayan, meron silang controversies din noon, yung sa Calendar Girl. At punong-puno rin ng mga sexual innuendos at medyo bastos na mga jokes yung mga hosts. Na-suspend sila no August 1999, pinalitan sila nung SF-SF. Kung naaalala niyo yung SF-SF, yung mga 90s kids katulad ko. Pero bumalik din si John Estrada, Randy Santiago, pati si Willie Rebillame after nung suspension. Naaalala ko nag-sorry pa sila ng live nito eh. So ayun, 'di ba? Ang daming kaganapang nangyayari. So kayo na lang yung tatanungin ko ha para sa 1,000 GCash giveaway natin. Sa tingin nyo ba napopolitika itong MTRCB at ang pagsuspinde sa It's Showtime? Gusto ko marinig yung mga thoughts nyo, mapakapuso, kapamilya, or kapatid ka, maka-TVJ ka, maka-It's Showtime ka. I want to hear your honest thoughts. Ilagay mo yan sa ilalim para sa ating 1,000 GCash giveaway. Nasa ilalim yung mechanics. Also, after nito, punta na kayo sa aking Claro is Dead gaming page. Naglalaro ako doon. Bisita kayo doon. Huwag kayong mahiya mag-hi. So, yun lamang po. Si Claro the Third, nagpapaalam.